Masarap talaga na makaramdam ng pagmamahal, lalo na sa sarili mong mga magulang. Ngunit paano kung simula sa iyong pagkabata ay bigla na lamang naglaho ang pagmamahal sa iyo ng iyong ama? Maiintindihan mo ba siya? O baka naman magtatanim ka ng galit sa kanya? Tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Masarap talaga sa pakiramdam ng batang si Jefferson na sabay-sabay silang kumakain ng kanyang pamilya. Hindi man sila mayaman, ngunit ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ama't ina. Hindi man masarap ang pagkain na nakahain sa kanilang lamesa, ngunit nagiging masarap naman ito nang dahil sila ay magkakasama. Anak, kumain ka lang dyan ha. Pasensya ka na kung talbos lang ng kamote ang ulam natin ngayong araw. Nagkasakit kasi ang tatay mo, kaya hindi tayo nakabili ng masarap na ulam. Nakangiting sabi ni Aling Lucy. Hayaan mo anak, sa susunod na araw ay ibibili kita ng paborito mong pritong manok. Dagdag ng kanyang ama na si Mang Renato. Hindi talaga mawala ang mga ngiti sa mukha ng bata dahil biniyayaan siya ng Diyos ng isang masayang pamilya. Bilang isang musmos ay hindi pa niya alam ang salitang problema at hindi pa niya nararamdaman kung gaano kahirap ang mabuhay sa mundong ibabaw. Ngunit isang araw ay hindi nila inaasahan na mangyayari pala ang isang mabigat na problema. Nagkasakit si Aling Lucy, ngunit wala silang ibang alam na paraan upang maipagamot ito sa ospital. Iniaasa na lamang nila sa gamot ang buhay ng kanilang ilaw ng tahanan, kaya sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng babae. Nay, huwag niyo po kaming iiwan. Lakasan niyo po ang inyong loob at lumaban po kayo. Umiiyak na sabi ni Jefferson. Si Mang Renato naman ay nakatitig lamang na parabang naubusan na ng pag-asa sa kanyang sarili. Mahal na mahal niya talaga ang kanyang asawa, ngunit ngayon ay parabang malapit na itong mawala. Sa tagal ng pag-iyak ng batang si Jefferson ay hindi na lamang nito namalayan na nakatulog na pala siya sa tabi ng kanyang ina. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata ay agad siyang naghanda nang pwedeng makain ng kanyang nanay. Nay, kumain na po kayo. Malaking tulong po ito para lumakas po ang katawan niyo. Mahinang sabi ni Jefferson. Paulit-ulit itong sinasabi ng bata, ngunit patuloy na hindi nagmumulat ang mga mata ng kanyang ina. Napag-alaman na lamang nila na wala na si Aling Lucy. Ang isang masayang pamilya ay bigla na lamang nabura nang dahil sa pagkawala ng kanyang minamahal na ina. Nang maiburol si Aling Lucy ay walang kahit na isang luha ang pumatak sa mga mata ni Mang Renato. Naging matapang ang lalaki at hindi nito naibuhos ang lungkot na kanyang nararamdaman. Nakita naman ni Jefferson ang kanyang tatay na papalapit sa kanya. Bakit ka naman umiiyak? Kailangan mong maging malakas, lalo na at wala nang iyong ina. Seryosong sabi ng lalaki. Pero tay, hindi ko po kaya na wala si nanay. Sino na lamang po ang mag-aalaga sa akin? Malungkot na tanong ng bata. Simula ngayon ay aalagaan mo na ang sarili mo. Lalaki ka Jefferson, kaya piliin mong maging malakas. Matapang na sagot ni Mang Renato. Ito na pala ang huling sandali na mararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Dito na pala magsisimulang mawala ang kanilang pagiging masaya. Lumipas ang 2 buwan ay nagpapatuloy naman sa pagtatrabaho ang lalaki, ngunit hinahayaan lamang nito ang bata na dumiskarte para sa kanyang sarili. Mangalakal ka Jefferson para makakain ka. Paano yan kapag nawala ako? Aasa ka na lang ba sa pera ng iba? Malamig na sabi ni Mang Renato. Sa pamamagitan ng pangangalakal ng mga bakal at bote, ay dito na pag-aaral at napapakain ni Jefferson ang kanyang sarili. Wala na siyang ibang aasahan dahil kahit na ang kanyang sariling ama ay wala nang pakialam sa kanya. Dito naramdaman ni Jefferson ang hirap ng buhay. Mas mahirap pala ang buhay kapag nararamdaman mo na biglang naglaho ang pagmamahal. Hanggang sa lumipas ang mahabang panahon ay nagbinata na si Jefferson. Siya pa rin ang nagpapaaral sa kanyang sarili dahil ang gusto niya ay maging isang guro balang araw. Isang linggo na lamang ay kaarawan na ng binata, ngunit alam niya naman sa kanyang sarili na walang magaganap na kasiyahan.
Sanay na naman si Jefferson sa ganitong mga pangyayari dahil kahit na isang beses naman ay hindi siya nagawang ipaghanda ng kanyang ama. Pinapalampas na lamang ito ni Mang Renato at hindi man lang batiin at yakapin ang kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang isang linggo ay kaarawan na ni Jefferson. Tay, ngayon po ang aking kaarawan. Gusto niyo po ba na kumain tayo sa labas? Huwag po kayong mag-alala dahil ako na po ang bahala sa lahat. Kinakabahang sabi ni Jefferson. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi ay puro mura pa pala ang matatanggap niya mula sa kanyang ama. Huwag mo nga akong abalahin. Kumain ka na lang sa labas kung gusto mo. Ikaw talagang bata ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang bigyan ako ng problema. Galit na sagot ni Mang Renato. Pilit na pinipigilan ni Jefferson ang pagtulo ng kanyang mga luha. Sobrang bigat na talaga ng kanyang nararamdaman nang dahil sa matinding pagsubok na hindi mo naman mapipigilang dumaan. Pero dumating ang araw na muling lumiwanag ang puso ni Jefferson nang makilala niya ang isang dalaga na alam niyang magpapasaya sa kanyang buhay. Nakatapos ang binata sa kanyang pag-aaral na walang inaasahang ibang tao, kaya napagdesisyonan niya na bumuo ng sariling pamilya. Angelica, mahal na mahal kita. Matagal na tayong magkasintahan at handa akong makasama ka sa aking buhay. Masayang sabi ni Jefferson. Ako din mahal, hindi kita iiwan sa hirap man o ginhawa. Handa akong gawin ang lahat para sa ating magiging anak. Nakangiting sagot ni Angelica. Lumipas ang isang taon ay biniyaan sila ng isang anak na lalaki. Ipinangako ni Jefferson na aalagaan niya ito ng mabuti at ipaparamdam niya ang isang pagmamahal na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang tatay. Ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang kanyang malulungkot na mga naranasan. Pero ang buhay ay sadyang mapaglaro. Ang akala niyang masayang pamilya ay bigla rin palang maglalaho. Agad kinuha ng Diyos ang kanyang asawa nang tamaan ito ng matinding karamdaman. Para bang bigla siyang pinanghinaan ng loob, ngunit sa tuwing mangyayari ang bagay na ito ay tinitingnan niya ang muka ng kanilang anak. Anak, pangakong gagawin ni tatay ang lahat para sa'yo. Palalakihin kita ng may magandang asal at kahit na kailan ay hindi pa babayaan. Pangako Angelica na hindi mo pagsisisihan na ako ang pinili mo bilang ama ng iyong anak. Umiiyak na sabi ni Jefferson. Nakikitira pa rin sila sa bahay ni Mang Renato. Ingat na ingat siya sa kanyang bawat kilos dahil sa isang simpleng galaw lamang ay pwede siyang makatanggap ng mas sakit na salita mula sa kanyang ama. Naging masaya naman si Jefferson dahil iba ang turing ni Mang Renato sa kanyang apo. Nag-aaral na kasi ang kanyang anak na si Alonzo at kung paminsan-minsan ay nabibigyan ito ng baon ng kanyang lolo. Si Jefferson naman ay nagtatrabaho na bilang isang guro sa isang pribadong paaralan. Mga kolehiyong estudyante ang kanyang tinuturuan kaya hindi nalalayo ang kanyang edad sa mga ito. Dito naging masaya si Jefferson dahil marami siyang naging kaibigan. Doon ay muli niyang nahanap ang pagmamahal, hindi man sa kanyang pamilya, ngunit mula sa ibang mga tao. Sir Jefferson, pagkatapos ng klase, mag-inom naman tayo. Huwag po kayo puro trabaho, magpahinga naman kayo. Natatawang biro ni Jomar. Ano ka ba naman Jomar? Huwag kang magsalita ng ganyan dito. Gusto mo ba na matanggal ako sa aking trabaho? Natatawang sagot ni Jefferson. Makukulit man ang kanyang mga naging estudyante, ngunit ito rin ang nagpapasaya sa kanya sa paaralan na kanyang pinapasukan. Isang araw ay kaarawan ng kanyang anak na si Alonzo. Nasurpresa na lamang siya sa kanyang nakita. Biglaan kasing nagsipuntahan ang kanyang mga estudyante habang may daladalang cake ang mga ito para sa kanyang anak. Naku, maraming salamat sa inyo. Tara at pumasok muna kayo sa aming bahay at maghahanda ako ng pagkain. Masayang sabi ni Jefferson. Ngunit muling nandyan ang kanyang ama na si Mang Renato. Ang ikinakatakot niya ay ang mapahiya siya sa kanyang mga estudyante. Hoy, Jefferson, may mga bisita ka. Kumuha ka naman ng upuan. Ang bagal-bagal mo na nga kumilos, ang hina pa ng utak mo. Hindi ko alam kung saan mo ba nakuha yung ganyang mga pag-uugali. Seryosong sabi ni Mang Renato. Pahiyang-pahiya man si Jefferson sa kanyang mga kaibigan,
ngunit pinilit pa rin ito na ngumiti bilang paggalang. Madalas pa rin siyang subukin ng hirap ng buhay. Hindi pa rin sumasapat para sa kanila ng kanyang anak ang kinikita niyang pera bilang isang guro. Kung minsan ay hindi sila nakakakain ng maayos, pero patuloy silang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pang-araw-araw ay nalalampasan nila ang hamon ng buhay. O Diyos ko, kayo na po ang bahala sa amin. Alam ko naman po na kahit na kailan ay hindi niyo po kami pababayaan. Mahal ko po ang aking tatay, kahit na hindi ko po maramdaman sa kanya ang kanyang pagiging ama. Nakangiti ngunit lumuluhang dasal ni Jefferson. Ang kanyang mga kaibigan ang kanyang naging sandalan. Hindi man magandang tingnan ang makipag-inuman ka sa iyong mga estudyante, ngunit dito niya nararamdaman ang isang pagmamahal. Hindi naman siya nagtatagal tuwing may kasiyahan dahil kailangan niyang asikasuhin ang kanyang anak na si Alonzo. Sir, hindi pa po tayo nagsisimula. Uuwi ka kaagad? Sige na, sige na. Naiintindihan naman namin. Pero ito nga po pala ang pagkain at pasalubungan niyo na lang po ang inyong anak. Masayang sabi ni Jomar. Nang dahil doon ay nagkaroon sila ng masarap na pagkain ng kanyang anak. O anak, kumain ka na. Pasalubong yan ni Tito Jomar. Ubusin mo na yan dahil kumain na naman ako kanina. Nakangiting sabi ni Jefferson. Ang totoo niyan ay hindi pa talaga siya kumakain. Ngunit ang gusto niya lang ay ang makitang masaya ang kanyang anak. Handa niyang gawin ang lahat para sa bata. Handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Maiparamdam lang dito na palaging merong pag-asa. Hindi naman siya binigo ng buhay dahil palaging nangunguna si Alonzo sa klase. Buti pa ang anak mo may utak, samantalang ikaw wala. Pabulong na sabi ni Mang Renato. Ngunit kahit na ang mahinang salita ay malaki pa rin ang epekto na tumagos sa kanyang puso. Pinapalampas na lamang ni Jefferson ang mga ganitong mga usap ng kanyang ama dahil ayaw niya na magkaroon pa siya ng galit sa matanda. Paggalang pa rin ang kanyang ipinapakita kahit sawang-sawa na siya. Kung buhay lang sana ang kanyang nanay, edi sana ay hindi naging malungkot ang kanilang pamilya. Lumipas sa mga taon ay nagkaroon siya ng pangalawang ina. Muli ay nakahanap ang kanyang ama ng isang babae na muli nitong makakasama. Masakit para sa kanya na makakita na may iba na ang kanyang tatay, pero pilit niya itong tinanggap dahil matagal na namang wala ang kanyang nanay. Si Mang Renato naman ay walang tigil sa kanyang pagtatrabaho. Simula nang mawala ang kanyang ina ay ito na lamang ang naging libangan nito. Ngunit kahit na ganoon ay hindi niya malaman kung saan napupunta ang pera. Dahil sa paglipas ng mahabang panahon ay mahirap pa din sila. Hindi niya nga ito makausap. Tuwing aalis siya ng bahay ay hindi man lang siya nito tinatanong kung saan siya pupunta. Para bang walang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Bilang isang ama ay para bang walang pag-aalala kung ano man ang kanyang ginagawa. Ngunit dumating ang mga araw ay unti-unti nang nangihina ang katawan ni Mang Renato. Walang ibang nag-aasikaso dito, kundi ang anak pa rin nito. Hiyang-hiya talaga ang matandang lalaki sa ginagawang pag-aalaga ni Jefferson. Matapos niya itong ituring na parang walang kwenta, ay ito pa rin ang nag-aasikaso sa kanya. Hanggang sa dumaan pa ang mga araw ay biglaan talaga ang pagpanaw ni Mang Renato. Hanggang sa pagkawala ng kanyang ama ay hindi niya naramdaman na mahal siya nito. Nang mailibing na ang kanyang tatay ay malungkot na inayos ni Jefferson ang mga kagamitan ng matanda nang makita niya ang sulat mula sa kanyang ama. Jefferson, anak, simula una pa lang ay pangarap na ng nanay mo na magkaroon tayo ng maayos na bahay. Wala akong ibang gustong matupad kundi ang kanyang kagustuhan. Ngunit ngayon ay alam kong mawawala na rin naman ako sa mundong ito, kaya ang gusto kong mangyari ay maging maganda ang buhay mo. Patawarin mo ako sa aking nagawa. Nagsisisi ako sapagkat nagpalamon ako sa matinding kalungkutan. Hindi ko man naiparamdam na mahalaga ka sa akin, ngunit mahal kita anak. Sulat ng kanyang ama mula sa isang kapirasong papel. Iyak nang iyak si Jefferson at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Matatagpuan lang pala niya sa kwarto ng kanyang ama ang kulang sa kanyang buhay na kung tawagin ay pagmamahal.
Matagal man siyang nagtiis ngunit nalaman niya sa kanyang sarili na si Mang Renato pa rin ang kanyang dating tatay. Nabalot lang ito ng kalungkutan simula nang mawala ang kanyang nanay. Sinunod ni Jefferson ang pangako ng kanyang ama at nagpatayo siya ng bahay mula sa perang naipon ng kanyang tatay mula noong bata pa siya. Ang natira dito ay ipinagpatayo niya ng isang simpleng sari-sari store nang sa ganun ay magkaroon pa siya ng ekstrang pagkukunan ng pera. Tay, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Kung malungkot po ako, ay mas malungkot po pala kayo. Hayaan niyo po at palalakihin ko po ang inyong apo bilang isang mabuting tao. Umiiyak na sabi ni Jefferson. Simula noon ay namuhay ng masaya ang lalaki. Muling nabuo ang kulang sa kanyang sarili at kahit nakagraduate na sa kolehiyo ang kanyang mga estudyante, ay nananatili pa rin silang magkakaibigan. Lumipas sa mga taon ay nakilala na rin niya ang bagong babae na magmamahal sa kanya. Pinagtutulungan nilang buhayin ng kanyang anak at nangakong hindi iwanan ang isa't isa. Marami mang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa lahat ng mga ito. Ang problema ang nagpatatag sa kanya na kung saan ay natuto siya na pahalagahan ang mga taong nakapalibot sa kanya. Ang bawat tao ay may sari-sariling istorya ng buhay. Ano man ang nakikita mo sa kanila ay wala kang karapatang manghusga. Lahat naman tayo ay nahihirapan, ngunit may kanya-kanya ring paraan kung paano ito malalampasan. Kung nakikita mo ng mali ay huwag mo nang gayahin. Kung hindi man naging mabuti sa iyo ang iyong magulang, ay maging mabuti ka na lang sa iyong anak. Tatay mo pa rin sila, nanay mo pa rin sila. Kahit anong mangyari, ay sa kanila ka nagmula. Sa mundong ito ay walang nangyayaring hindi maganda. Ang lahat ng nangyayari ay tama. Nasa sayo na lang kung paano mo titingnan ang buhay dahil ang lahat ng nangyayari ay mayroong dahilan. Magtiwala ka lang sa Diyos at huwag kang bibitaw sa Kanya. Sumabay ka lang sa pag-agos ng ilog dahil habang buhay ay mayroong pag-asa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.